May mga bagay pala sa buhay natin na sana nalaman na natin noon pa. Hindi para pagsisihan ng mga nangyari or pwede rin naman ganun. Pero ang pinaka mas importante sanang dahilan ay sana alam na natin na ganun pala yun para mas marami sana tayong nagawang mga bagay na mas maayos pa sana. Ayan. Pero di ba meron kasing pinaka, alam mong kasabihan na nasa huli ang mga pagsisisi. Wala naman talaga yan sa una. Nasa huli lagi. Yan, naku, ang ganda ng topic natin ngayon. Pero bago po ang lahat, welcome po sa Crazy at 50 na channel natin. Lahat po kayo pinasasalamatan namin. At sana po i-like nyo, share at subscribe po ang channel natin. Ayan, so ano ba ang topic natin? Ayun na nga, nabanggit ko na po kanina. May mga bagay pala na nalaman natin na sana ay nalaman natin noon pa. Ayan, kasi hindi nga para magsisi, kung hindi para mas magaan pa sana ang buhay natin ngayon. Ayan, ang ganda, di ba? Ayan, so kung ikaw ay 50 na or papalapit na sa 50, mga ring 30, 40, 45, yan, 50 ka na or 50 na and above ka na. Diba? May mga ganyang kang bagay na minsan naiisip natin, sana nalaman na natin noon pa. Ayan, pero alam natin na hindi pa huli ang lahat. Ayan, kaya lahat ng mga nangyayari sa atin, syempre may dahilan at meron talagang mga redirection ng Diyos kung bakit natin nararanasan yan at bakit yun yung mga desisyon natin noon. May mga reason bakit may mga naging desisyon tayo noon na sana noon pa natin alam. Ayan. Kasi nga siguro dahil tinetest tayo kung ano ba ang pupuntahan natin na pathway. Ayan. Kaya ngayon mapalad yung mga mas bata sa atin. Mga 40 pa lang, mga 30 pa lang. Kasi ngayon pa lang nalalaman na nila kung ano yung direksyon na pwede na lang puntahan at hindi na para pa magkamali sila or ma-redirect sila. Ayan. So tayo naman na nangyari na lahat ng yon, hindi na yon para balikan pa natin at paulit-ulit nating sisihin ang sarili natin. Kung hindi, ito ay para tanggapin natin lahat ng yon at ganun din, magsikap tayo na isaayos pa at maging mas maayos pa ang ating buhay. Ayan, okay. So ngayon ay pag-uusapan natin yung 10 mga bagay na sana alam na natin noon pa. Ano kaya to? Naku, hinuhulaan na nila. Ayan, okay. So, kung alam na natin sana ito, marami na tayo sanang mga mas naging produktibo tayo, mas naging creative tayo. And of course, kahit na nga, sinasabi na natin ito palagi na, kahit na nga ganun, pwede pa rin tayong maging productive at pwede pa rin tayong maging mas masaya. Ayan. Okay, with number one, hindi lahat ng tao sasama sa iyo sa dulo. Oo naman. Oo, noon pilit kong hinahabol ang lahat. Ngayon naman, alam ko na okay lang na paiwan. Basta buo tayo sa sarili natin. Ayan. Meron akong illustration na gusto ko lang tungkol dito sa hindi lahat ng tao sasama hanggang dulo. Oo. May, halimbawa ikaw, di ba, nag-aabang ka ng sasakyan, rush hour. Siyempre pa, punuan ang lahat ng mga sasakyan, ang jeep, bus, or taxi, or ano pa man dyan. Mahirap sumakay. Yan. Pero ikaw, nagsisikap ka sana kahit na makapasok ka lang, kahit dun sa opening ng jeep, tapos uupo ka na lang sa flooring. Naranasan nyo ba yan? Ako kasi nararanasan ko talaga yan. Ayan, yung naranasan natin yung, di ba, papara ka ng jeep na kahit na hirap kang makapasok, hirap na hirap kang makaupo, okay lang, basta makasakay ka at makapunta ka na agad sa pupuntahan mo. Ayan, kahit na magkauntugan kayo, kahit na, alam mo yung sobrang sikip, nagkakaamuyan na kayo. Diba? Walang iniwan niya sa mga MRT natin ngayon. Sobrang sikip na parang alam mo yung sauce na lang, yung sardinas na talaga. Ayan, so ito yun. Ngayon, dahil nakita ng driver na mapapagod ka lang at mahihirapan kang sumakay, hindi kanya pinasakay. Tumakbo pa rin siya at nagpatuloy sa kanyang biyahe, pero ikaw naiwan ka. Ngayon, syempre malungkot ka. Sabi mo sa jeep, ano ba yan? Bakit yung jeep hindi man niya ako pinasakay? Inisnab niya ako. Diba malulungkot ka? Ito naman ang nangyari. May twist or plot twist. E di habang nasa kanto ka, abang-abang ka pa rin kung saan yung mga
jeep or mga sasakyan na pwede kang pasakayin. Biglang may jeep na lumiko mismo at tumapat sa'yo, huminto sa tapat mo. At sabi, saan kami? Sakay na. Biyaheng Cubao or biyaheng ganito. Ay, opo. Bumalik ka na, sakay na. Ayan. Tapos, syempre, mabagal pa ang jeep dahil nagpupuno pa siya. Ngayon, naisip mo ngayon na, ay, kaya siguro hindi ako pinasakay dun sa napakasikip na jeep na yon kasi may dadating na maluwag at magiging mas komportable ako dito sa sasakyan na to. At dahil doon, nauna ka doon na nakasakay, komportable ka na nga at naghihintay kayo na meron pang makasakay habang umaandar ito ng mas mabagal ng konti. Pero nung napuno na ito, tuloy-tuloy na itong nakarating doon sa inyong pupuntahan. O diba? Anong matututunan natin doon? Ayan, kung hindi para sa iyo yung masikip na jeep, meron palang dadating na mas maganda at mas maluwag na jeep. Ayan, doon siguro sa biyahe ng buhay, no? Minsan, parang kung alam lang natin, 'di ba? Kung alam lang natin na may jeep palang darating, 'di ba? Na mas maganda, di doon tayo sumakay. Ayan. 'Di ba? Parang ganoon. Pero ang purpose kasi natin ay makasakay na tayo agad doon sa jeep na 'yon. Walang iniwan 'yan doon sa halimbawa pagpili ng trabaho. O eto, sinabi na sa'yo na, punta ka na dito, ganito. Kasi inip ka na, wala kang trabaho. So, ginrab mo na yung unang trabaho na nag-offer sa'yo, di ba? Kahit na hindi ganun kataas ang salary. So, ginrab mo na. Hanggang sa nandun ka na sa trabaho na yon, nakapag ka na, everything is okay na, lahat ng requirements, nabigyan mo na, nag-first day ka na, nag-1 week ka na doon, biglang may tumawag na naman na ibang company na nag-offer sa'yo ulit ng siguro halos doble yung offer. Ayan. Kaso nakasakay ka na dun sa jeep na yun o dun sa company na yun. Hindi ka na pwedeng bumaba para dun sa offer na yun. Okay? So, minsan may mga ganyan, no? Whether it's work, it's your relationship, ayan. Or sometimes may mga decision tayo na eto na yung decision na natin, yung pala may mga bago pang dadating. Ayan. Yan yung sabi natin dito na may mga bagay na sana alam na natin noon pa. Okay, para sana nga daw, 'di ba? Mas magaan ang buhay or mas alam mo 'yon, mas sabi niya dito, mas alam mo 'yon, hindi sana ganon na habol ka na habol. Ayun. Okay lang. So ayun, nagets niyo ba 'yon? So 'yon. So okay lang pala na maiwan basta buo ka rin sa sarili mo. Ibig sabihin, kung hindi mo man nakuha yung isang nauna, meron pang mas darating na, mas maganda. Oo, yan yung sana alam natin noon pa. Okay, anyway, so lahat naman ng mga bagay-bagay ay may reason nga daw, may dahilan kung bakit nangyayari. Ayan. So number 2 naman, sabi niya, hindi sukatan ng tagumpay ang bilis. Ayan. So hindi sukatan ng tagumpay ang bilis. Kasi minsan meron ding mga alam ko sa Bible verse, no, meron ding sinabi na hindi sukatan ng tagumpay ang bilis kasi meron daw mga nauna na nagiging huli at meron namang huli na nagiging una. So, ayan, no, medyo malalim na naman yan, no. Ito siguro yung mga halimbawa sa isang grupo. Ayan, merong mga paligsahan. Ayan. So, yung paligsahan tungkol sa magandang siguro mga pinakamagandang ganyan. Ayan. So, ibig sabihin, nauna silang gumawa nito, kunwari yung props. Ginawa nila yung props na yan. Nauna sila. Sa bandang huli yung props pala, dahil sa kamamadali nila, hindi na iayos, hindi na kabit ng maayos. Ayan. Naputol yung ganyan. So, kailangan nilang ulitin ulit. Samantalang sa isang banda, may isang grupo naman na dahan-dahan lang sila. Kumbaga parang halfway na yung kanilang kalaban, pero sila ay nagsisimula pa lang. Kaya lang, nung patapos na yung kalaban nila, ayun, napatid yung kanilang binubuong, pwedeng yung costume or pwedeng yung mga props nila. Kasi ito naman, kahit mabagal lang siya, ayun, nabuo nila. So, parang sila yung nauna. Parang sila yung nanalo at yung mabilis sana sila yung natapos na una at nanalo. Kaya lang, dahil kamamadali nila para makatapos agad, ayun, nasira yung kanilang pinaka-project. Ayan. So, nanalo yung mabagal pero alam nilang slowly but surely, ayan, nanalo sila. So, the same way din doon sa Pagong at si Conejo, nanalo si Pagong. Ayan. So, siguro sa buhay natin, now that we are 50,
Ito sana yung mga bagay na alam na natin noon pa, no, na hindi pala kailangan sobrang magmadali ka sa buhay. Tulad ng pag-aasawa o sa trabaho, yan, yung nabanggit natin kanina, na huwag magmadali sa pag-aasawa at sa trabaho, kung ano ba yung trabahong kailangan mong mapili or madesisyonan, yan. So may mga ganyan, no, na sana alam na natin noon. Yan. Pero dahil marami nga tayong natutunan noon pa, yung mga bagay na nangyari sa atin ay talagang nagbigay din naman sa atin ng mga karunungan or nagiging mas wiser na tayo ngayon. Yan. Mas wiser na tayo. Okay, so ano naman yung number 3? Sabi dito, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Ayan. Sa isang vlog ko, nasabi ko na rin ito, nasabi ko nga, hindi mo kailangang patunayan or i-explain ang sarili mo sa lahat. Kung hindi, kailangan mo ng tahimik lamang na, alam mo yun, tahimik na buhay, ayan. Kasi marirealize mo na sino ba talaga, ano ba talaga yung mahalaga sa buhay mo. Hindi na yung ingay ng mundo, hindi na yung ingay na maging popular ka pa, hindi na yung ingay na nakikisabat tayo sa mga usapan. Dati kasi, di ba, yung mga matatanda, sabi nila sa mga bata, pag may nag-uusap na matanda, ikaw nakikisabat ka, hindi yan pwede sa'yo, hindi ka pwede dito, doon ka. Yan, sa mga mas bata. Ngayon, parang sa atin, yung nangyayari sa paligid natin, alam na nating maingay, alam na natin na hindi ito, alam yung hindi na nakakatulong sa atin. So, pwede na sa buhay natin na, alam, tahimik lang tayong namumuhay, tahimik lang tayo na gumagawa lang ng mga bagay-bagay na mabuti, ayan, gumagawa lang ng mga bagay na talagang makakatulong sa pamilya o sa atin, sa buhay natin at sa sarili natin, yan. Kasi, yung pagiging tahimik, doon natin marirealize na hindi naman talaga kailangang magpatunay pa ng mga bagay-bagay. Alam mo sa sarili mo kung anong totoo at sino ka, ano ang value mo, ano ang mga bagay-bagay na nagawa mo, narating mo, at alam mo yung mga bagay na na-accomplishment mo. Ayan, na-accomplish mo pala. Ayan, dahil sa Kanya. Alam natin yan lahat. Okay. Okay, next number 4. Ano yung bagay daw na sana alam natin noon? Mas mahalaga ang kapayapaan kaysa maging tama. Ayan, isa pa ito, naging topic natin ito. Yun nga, no, mas mahalaga na hindi na para maging tama. Yung kapayapaan natin, yung katahimikan natin sa puso natin at sa isip natin, napakalaking bagay. Kasi more than anything else in this world, yung very valuable sa atin, priceless sa atin, yung tahimik ang buhay, tahimik ang ating, alam mo yung kalooban, ang puso't isip, malayo sa stress, malayo sa anxiety. Ayan, ialis na natin lahat ng mga maiingay na yan, mga maingay sa buhay natin. Ayan, ngayon, yung tahimik na espiritu natin or tahimik na hindi na espiritu, tahimik na, alam mo yung tahimik lang tayo kasi ano man ang sabihin ng mga tao, alam naman natin kung ano talaga yung totoo. Hindi na mahalaga na nakikipagpaligsahan tayo, nakikipag-compete tayo. Si ganito na siya, ako ganito lang ako. Huwag nyo nang iniisip yan. Kasi hindi siya nakakatulong sa mental health natin. Ang pinaka-importante ngayon, yung katahimikan ng isip at puso dahil yan, lumulusog ang ating mental health, ang physical health. At dahil malusog, syempre lahat, pag-radiate na yan. Malusog yung isip mo, malusog yung puso mo, malusog yung physical mo, at syempre yung relationship natin, yung spiritual relationship natin sa Diyos, malusog. So lahat yan, makikita yan sa ating, ayan, sa ating aura. Ayan. Ayan. Okay, so with number 5 naman, hindi lahat ng pagod ay physical. Ayan. May pagod kasi na galing sa expectations ng iba. Ayan. Naranasan nyo ba yan? Para bang lagi na lang may big expectations galing sa ibang tao, na para bang sila yung magsasalita ng hindi maganda or masakit sa'yo kapag yung in-expect nila from you ay nag-fail. Ayan. So, yan, no. Dati yan, lagi nating iniisip na sana ay ma-meet natin yung deadline, ma-meet natin yung expectations, ma-meet natin yung mga gusto nila. Yan. Pero, tinuturuan tayo nito ngayon na hindi na dapat ganun. Anumang bagay na makayanan natin ngayon, pero at least na nag-effort pa rin tayo. Tapos, hindi nila yun alam mo yun, hindi nila na-value, hindi nila napahalagan, o hindi nila yun na-appreciate. Okay lang. Importante alam mo sa puso mo na ginawa mo ang lahat
para maging mas maganda yung kalalabasan. Although yung expectations nila, hindi mo na-meet. Pero ikaw, alam mo na you have given all your efforts para maging mas maganda sana ang lahat para sa kanila. And then, kapag hindi nila na-appreciate yun, it's not your problem anymore. It's theirs. Okay, let's go with number 6. Number 6 naman, okay lang pala ang mabagal na buhay. Ayan. Hindi pala kailangang punuin ang araw para maging makabuluhan. Ayan. Minsan kailangan nating, alam mo yun, di ba? Sa stoplight, stop, look, and listen. Ayan. So, sa stoplight kasi, kapag hindi mo sinunod yung prinsipyo ng mga traffic rules na yan, magkakaroon tayo ng mga aksidente, magkakaroon ng mga problema, magkakaroon ng bigger, alam mo yun, chaos. Ayan. So, the same way sa buhay natin, no, may mga bagay na hindi kailangan laging magmadali tayo, hindi kailangan na sumabay tayo sa kung ano man yung meron, di ba? Oo, sumabay sa mas kapaking-pakinabang na paraan, gaya ng matutupak sa mga bagay na makabagong mga science or technology today. Oo. Pero yung sa buhay, yung parang lagi ka naghahabol ng panahon na yung nasa to-do list mo, kailangan matapos mo lahat yun. No? Huwag na. Kasi kailangan mo nang mag-lay low. Ayan. Kailangan sumunod tayo sa traffic rules na kapag stop dahil red, yan, stop yan. Kapag nag-yellow naman, kailangan medyo nag-aantig lang tayo muna. Ayan. At kapag nag-green na, tsaka ka mag-go. So that is just, alam mo yun, life cycle or traffic cycle. So in that way, mas maayos yung galawan, mas maayos yung orderly lang yung buhay natin. Yan, hindi tayo masyadong sobrang naghahabol ng mga bagay-bagay. Kasi minsan, alam mo yun, at the end of each day, habol ka lang habol sa isang bagay. Pagkatapos, hindi pala yung importante. Mararamdaman mo, ay, ganun lang. Di ba? Alam mo yun? Oo, di ba masakit yun, no? Yung habol ka ng habol sa matapos mo yung ganito, matapos mo yung ganyan. Yung pala, hindi naman pala kailangang matapos. Meron pa palang susunod na deadline, diba? Pero, syempre, hindi natin minamaliit yung bagay na you are always on time, mabilis, oo, pero efficient. Oo, minsan may mabilis, basta lang, diba? Pero meron namang yung tamang bilis, pero very efficient and very effective. Yun yung ating goal. Ngayon at 50 na tayo. Ayan, ano pa daw? Ito, hindi natin to alam dati na mas masarap pala mabuhay kapag hindi ka na naghahabol. Ayan, parang sinabi niya na to kanina, no? Oo. Yung expectations kanina, oo. Halos parang garin din, parehas din, na hindi na dapat tayo, kapag tumigil ka sa paghabol, doon ka maaabutan ng saya. Ayan, ang galing. Kapag tumigil ka daw maghabol, doon ka aabutan ng saya. So, ibig sabihin siguro nito na may mga bagay sa buhay natin na habol tayo ng habol, sobrang pagod ka na. Tapos, mararamdaman mo na yung effort mo, hindi rin naman pala nag-pay, di ba? Pero halimbawa pala, itinigil natin, sige lang, so yun nga, let the moment flow, and then sige lang, let the life flow, sige lang. Kasi sa ganung paraan, di ba, kalkula mo or maiaayos mo ng mas maayos kapag sobrang tamang kalma lang, huwag tayo habol ng habol. O kasi alam mo yung pagka naghahabol tayo, di ba? Alam mo yung kapag naghahabol ka ng oras, kapag may hinahabol kang deadline, pag may hinahabol ka sa mga bagay-bagay, yung puso mo naapektuhan. Yung stress mo tumataas, tapos yung stress mo nagiging anxiety, tapos pag hindi mo pa naabot yan lahat, nagkakaroon ka ng depression. Ayan. So, wag natin gawin yan. Okay? So, yan yung number 7. Okay, number 8 naman, ang sarili mo na dapat mong unahin. Ayan, dati sa pagbibigay natin na, yung alam mo yun, sa paghahabol din natin na ma-appreciate tayo, mahalin tayo, bigyan tayo ng panahon, ng atensyon ng lahat. Ayan, nakalimutan natin yung ating pagmamahal sa ating sarili. Huwag mo nang gagawin yan. Kailangan mahalin mo na ang iyong sarili. Pero yung pagmamahal sa sarili na balanse. Ayan. Kahit minamahal mo ang sarili mo, inaalagaan mo yan, binibigyan mo ng lahat ng sapat na panahon para makapahinga, maka-rejuvenate ng ano man yung gusto mong i-rejuvenate, i-replenish sa'yo yung energy o yung skin mo yan, lahat ng mga yan na inaalagaan mo, panlabas at loob. Yan, yung healthy mo, attention mo lagi ngayon yung health mo,
maging healthy ka, okay yan lahat. Yung heart, yung puso mo, lahat ng organs ng katawan mo, binibigyan mo ng pansin, very good yan. That's the very, very right decision that you have to make every time para sa sarili mo. Oo, kasi yung pag-una mo sa sarili mo, hindi yan selfish. Iyan ay responsibilidad at pananagutan mo sa Diyos. Dahil yung buhay na meron ka, buhay yan na galing sa Kanya. So, kailangan mo talagang alagaan, pahalagahan. Dito nga pumapasok yung, alam mo yung dati, kapag may mga tao na sobrang lungkot, sobrang hindi nila alam kung saang direksyon sila pupunta. Ito yung mga tao na nagre-resulta sa mga addiction, di ba? Drugs, or any addiction na meron sila. So, syempre, nawawalan sila ng direksyon sa buhay. Ang isip nila lumilipad. Ang isip nila ay walang pathway na tamang daan na dapat nilang puntahan. So, hindi nila tuloy na alagaan ang sarili na hindi nila nabigyan ng pansin ng kanilang kalusugan. So, nagre-resulta sa hindi magandang mga senaryo. Ayan. So, tayo ngayon, alam natin na yun yung mga bagay na hindi natin nagawa noon dahil hindi pa natin alam na dapat pala ganun. O ngayon, eto na, mas mapala tayo ngayon, nag-50 na tayo, alagaan natin ang ating sarili. Ayan, okay. So, number 9 naman, ito number 9, dadagdag ko lang to ha, wala na to sa ating script. Number 9 naman, syempre dati hindi natin alam na kailangan pala natin na minsan sa communication, sabihin natin yung mga bagay-bagay na nasa loob natin. Pwedeng sa partner natin, or sa ating mga anak, or dun sa mga tao na importante rin sa atin. Kasi minsan pag nilalagay lang natin lahat dito, hindi natin nasasabi, naiipon siya at kala natin healthy yung hindi natin sinasabi. Mahalaga pala na sabihin natin. Kasi bakit? Dahil doon pa lang sa oras na yun na nasabi natin, may nalutas na tayong problema. Ibig sabihin, hindi natin tinago, hindi tayo nagkimkim, hindi natin inipon sa ating puso yun. At hindi rin yung nagresulta, syempre, so kung ano yung kalagayan ng puso natin. Kasi may mga bagay kasi sa buhay natin na para lang iwasan yung pagsabog, hindi po bulkan na, sorry po. Pagsabog or pagtaas ng galit or pagtaas ng sitwasyon, sinisikap natin na piliin na lang na tumahimik, huwag na lang magsalita, sikapin na lang na mas maging maunawain, pero meron palang balik yun sa atin. Sa experience ko, sa sobrang, alam mo yung inuunawa ko na lang lagi yung sitwasyon, okay na lang, ganyan, may balik din sa ating puso. Nagkakaroon tayo ng problema sa heart. Ayan, yung heart rate natin or yung heart, alam mo yun, nagkakaroon tayo ng mga hindi makatarungang pagtibok ng puso. Hindi makatarungan. Kasi minsan, di ba, sa ngayon kasi, di ba, biglang nagkaka-heart attack, na-i-stroke dahil sa mga bagay na nangyari bigla-bigla. Oo. Ngayon, ito, para hindi siya maipon yung mga sama ng loob, kung halimbawa kailangan mo i-communicate yan sa partner mo, i-communicate mo yan sa anak mo, i-communicate mo yan sa tao na involved, sabihin mong diretso, sabihin mo na para walang naiipon dito. Ayan, yan yung mga bagay noon na ako ganyan. Yung sa kagustuhan ko na maging payapa na lang, wag na lang magsalita, wag na lang bang, alam niyo, wag na lang magkaroon ng mga away-away or miscommunication, misunderstanding. Laging nandito na, naipon. So masama. Kasi pagkakaroon tayo ng heart failure. Buti na lang yung sa case ko, medyo na labanan pa o naagapan pa. Ayan, so yan yung number 9 ha. Kailangan, dati hindi natin gusto na sabihin yung mga bagay, pero ngayon sinasabi natin. Pero tips ha, sa pagsasabi natin or pagpapaliwanag natin, syempre in a very, very, very respectful way. Sa magalang na paraan at abutin natin yung puso ng ating kausap. In a very right communication way, kailangan nating sabihin ng may paggalang, may respeto. At inaabot mo ang puso mo dahil gusto mong maunawaan ng kausap mo yung punto na gusto mong palitawin. Na at the end of each day, may win-win situation. Win ka, win din siya. Hindi lang win ka, oo, kailangan win din siya. Yun yung pinapasok uli natin dito, yung Stephen Covey's 7 Habits of Highly Effective People. Na ang layunin ay maging
panalo ka at panalo din yung taong kausap mo. Ayan, okay. Medyo makabuluhan na yung pinag-uusapan natin. And then number 10, finally ito. Dati kasi, ito number 10, dati kasi iniisip natin na bata pa tayo, marami tayong oras, marami tayong mga bagay-bagay na pwedeng gawin. Oo. Number 10, ito ang importante, na ang oras natin ay sobrang mahalaga. Oo, ang oras natin ay sobrang mahalaga. Bukod sa ating health, ang oras natin ay sobrang importante. Yan ang number 10 natin. So dati, sobrang, alam niyo yun, iniisip natin, ay okay lang, mamaya na. Ay, bukas na lang. Ay, sa isang linggo na lang. Hindi pala. Kasi sa edad nating 50, mapalad tayo, 50 na tayo ngayon. Pero may mga kasabayan tayo, ka-contemporary natin, na hindi na umaabot ng 45, hindi na rin umaabot ng 49, at hindi na rin umaabot ng 50. Bakit? Kasi nagkakasakit na sila at ayun, bata pa lang na ganong edad pa lang binabawian na sila ng buhay. Kasi siguro dahil marami ring mga reasons, maraming dahilan. So, ngayon, gusto lang nating sabihin na life is very short talaga. Life is very short talaga. Kaya kailangan nating make the most out of the time na meron tayo. Ayan, maging masaya tayo sa oras na meron tayo. Maging masaya, maging mas makabuluhan ang buhay natin with our significant others, sa pamilya natin, sa partner natin, sa asawa natin, sa mga anak natin, yung relationship natin sa ating mga kamag-anak, relationship natin sa mga kaibigan, sobrang importante. Napaka-ikli ng buhay para magkaroon pa ng mga tampuhan, di pagkakaunawaan, mga hindi maipaliwanag na mga bangayan, hindi pa maipaliwanag na ingay. Yan, number 10, kailangan natin isaalang-alang na napakahalaga ng oras. Dati, nung bata tayo, para bang madali nating sabihin na okay lang yan, bukas na lang, okay na lang sa ibang araw na lang. Wag mo na ngayon, hindi pa ako handa. Kailan ka magiging handa? Diba? So ngayon pa lang, yung pagpapahalaga natin sa bawat oras, minuto o buwan o weeks na meron tayo o taon na meron tayo, ayan, gamitin natin sa mga mas mahalagang mga bagay. Ngayon pa lang, wala pa man yung ating hinihintay na mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi naman natin gustong mangyari. Ngayon pa lang, di ba? Makipag-ugnayan sa mga dating hindi nakakausap, mga nakaalitan, yung mga taong hindi natin maunawaan noon, pero ito pala yun, kaya pala siguro siya ganito. Ayan. So, makipag-ugnayan or makipag-ayos. Ayan. Bukod sa pakikipag-ayos, kung pwedeng yung i-rebuild uli yung friendship, i-rebuild uli yung relationship, pwede. Diba? Or, nasasabi natin to sa ibang episode natin na magkaroon tayo ng boundary. Yes, of course, magkaroon tayo ng boundary. Pero, tingnan natin yung mga taong pwede pa nating manatili sa buhay natin at pwede rin tayong tumanggap ng mga bagong tao na pwedeng makatulong din sa buhay natin. Ayan, hindi lang sa financial yan, hindi lang yan sa financial, kung hindi para maging mas productive, creative, at mas masaya pa ang ating buhay. Ayan. Kasi sa bandang huli, at the end of each day, at the end of this journey of our life, importante yung wala kang kagalit, wala kang katampuhan, walang may mga taong nakasamaan ka ng loob. Para, anumang oras, di ba, na hindi natin alam, di ba, wala kang pagsisisihan, di ba? Yung iba, mas malakas ang iyak kasi marami silang nagawang hindi maganda. Yung iba naman, nagsisisi kasi wala na. Hindi na nagkaroon ng chance, pagkakataon na makapag-usap ng maayos. So yan, tandaan natin yan. Sa age natin, kailangan maluwag lang ang lahat sa ating puso. Sa puso, sa isip, sa buong pagkatao natin para tayo ay manatiling mas maayos ang ating buhay. Ayan! Ayan po lamang yung 10 mga bagay na hindi natin alam noon, pero ngayon alam na natin na pwede na natin i-apply sa ating buhay. Now that we are 50 or over 50, at doon din naman po sa mga hindi pa 50, pwede nyo nang i-practice yan, i-apply. By the way, lahat po ng mga tips natin dito, mga suggestions, mga advice, ay sinisikap din po ng inyong lingkod na i-apply. Ayan, so yan lamang po. Naku, maraming po salamat sa lahat ng nakasama namin po ngayon. Sana po muli ay
makasama namin kayo ulit sa susunod na episode. Ang ganda po ng susunod nating episode. This is 6-part series. Yung second po natin ay napakaganda din po kasi tungkol po ito sa ano ba ang ating tungkol. Ayan. Ito naman po ay yung mga bagay naman na hindi na natin kayang i-fake. Ayan, abangan niyo po yan, yung mga bagay na hindi na natin kailangang i-fake. Ayan. Ang ganda nito, no? Ayan, abangan niyo po yan, ha? Maraming po salamat. Sana po, huwag niyo pong kalimutan i-like, share, at subscribe ang ating channel. Stay maganda po, inside out. God bless! Bye-bye!